Hi guys, on this video, nais ko lang ibahagi ang aking natutunan kung paano mag-book online appointment sa DFA para kumuha ng Philippine passport nitong taong 2025 gamit lang itong ating cellphone. So sa mga nagbabalak o gustong kumuha ng Philippine passport, ito yung mga requirements at reminders. Palakihan natin para mabasa. Ito yung mga requirements at reminders. So sa mga baguhan o first timer, kailangan natin yung original and photocopy sa ating Face authenticated birth certificate. Then, one valid government issued ID. Sa mga nagre-renew, current e-passport and photocopy of the data fees. Ayan mga kailangan. So sa mga applicant na below 18 and 7 years old, below, Face authenticated birth certificate. So sa mga online booking, ito yung link na binigay nila. So dito tayo mag-book. Ayan. Ito yung mga documents kailangan din natin i-submit, mag-settle ng processing fee. Ito yung passport face and validity. Pag regular, 950 pesos. Expedited processing fee, 1,200. Pag nawala yung passport mo, may bayad yan, 350 pesos. So, meron din dito important reminders. Dito sa baba, sabi dito, do not book flight before receiving your passport. So, kailangan nating hintayin na matanggap o makuha natin yung ating passport, saka tayo mag-book na ating flight. So, simula na tayo mag-book. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kayo na po ang bahala sa pag-subscribe and like sa aking video. Ngayon, punta tayo sa ating search engine, gaya ng browser ng Chrome. Kahit naka-iPhone ako guys, mas komportable ako dito sa Chrome. So, pag dito na tayo, type natin yung passport.gov.ph. Ayan, then search. Palakihan nga natin para maklaro. So, ito yung dashboard ng online appointment ng passport. So, ayan. So, kikita din natin yung buo. So dahil bubuk tayo ng unang appointment, dito tayo sa schedule. Ayan, lumabas. Dito, lalabas yung reminders. Saka terms and condition. Dito, basahin lang natin to kung ano yung mga terms and condition. Ayan, scroll down lang natin. Saka dito tayo sa baba. Then, pag nabasa na to, pwede na to pindutin natin yung empty box dito sa may read paragraph. Kilid. Dito sa baba, may pagpipilian tayong dalawang option. Kung ikaw lang mag-isa, pindutin mo lang individual appointment. Kung grouping po kayo, dito tayo sa group appointment. Dahil grouping o tatlo nga kami, dito ako sa group appointment. Dahil nga grouping kami, ito yung binibigay nilang number of applicants. So, pindutin natin itong number of applicants. Dahil tatlo kami, pindutin ko yung tatlo. Then, pindutin natin itong next. So, ayan ang lalabas. Paalala pala guys, 60 minutes lang ang time limit nito pag mag-online booking tayo sa ating appointment ng passport. So, kailangan bilisan natin ng kaunti, lalo na pag-grouping, para di tayo maabutan ng session expire. Ayan, umpisahan natin ng pag-fill up. Dito, mamimili tayo ng location ng branch na mas malapit sa ating lugar. So, malapit kami dito sa may SM Center Antipolo. So, ito yung pipiliin ko. So, ayan, pag nakapili na, automatic siya na mailagay yung office name at saka yung office address. At saka nilagay na rin nila yung contact number nila. So ayan yung contact number. And then yung may notice din sila. So kailangan natin yung basahin.
At saka, pindutin natin itong empty box. Pag napindutan natin yung empty box, mag-proceed tayo dito sa my date schedule. Dito, mamimili tayo ng petsa na available. Kapag kulay green yung date niya, ibig sabihin available slot pa siya. Pag nagkulay red na, fully booked. Dito, wala nang available yung slot ng September. Kaya dito tayo sa next month ng October 2025. Dito, mamimili ako. Dito ako sa may October 3. Next week, dahil September 27 pa ngayon, piliin ko tong October 3. Ayan yung October 3. So dito, yung available na oras nila dito sa baba. Naka-fully book na rin yung 10:30 AM to hanggang 4 PM. So naka-fully book na rin, no? So dito ako sa may 9:30 AM to 10:30 AM. So dito ako mamimili kasi may 12 slot pa siya na available. So pindutin natin itong I'm not a robot. Then pindutin yung next. Dito pwede nyo rin basahin yung babala, saka pindutin yung I agree na empty box. Dito umpisahan ko na ang pag-fill up sa applicant number 1. So dito mag-fast forward lang tayo hanggang matapos yung applicant number 3. Ayan, tapos na tayo mag-fill up sa tatlong applicant. So hindi pa yan magtatapos dahil kailangan pa natin yung bayaran. So dito na tayo sa may processing types. So may dalawang pagpipilian dito, regular saka special. Ang regular 950 pesos, ang special ay 1,200 pesos. May kaibahan kasi dyan guys, kaya basahin nyo na lang yung kaibahan dyan. So dito kami sa regular dahil tatlo kami. Dito na naman tayo sa choose a payment method. So dito tayo mamimili kung anong gusto natin gamitin sa pagbayad. So pwede dito e-payment via PMaya, GCash. So meron din dito debit, credit card, online center, yung bayad center. So dito kami sa may credit card magbabayad sa aming online appointment. Dito scroll down, then pindutin natin yung pick up. So, ibig sabihin, hindi tayo din natin ipapadeliver ng rider. So, need talaga na tayo talaga ang mag-pick up. So, pindutin lang natin yung pick up. So, ayan yung summary. Participant, tatlo, 950 pesos per head. Then, pindutin ang Pay Now. Sa pagpindot natin ng Pay Now, ito yung lalabas. So, may i-scroll natin to pataas para ma-check natin yung empty box na I agree. Then, proceed. Ayan, dahil credit card ang gagamitin namin sa pagbayad, fill upan ko lang dito, ilagay ko yung information ng credit card. Pagtapos na, pindutin yung I'm not a robot, din continue. Dito nagpa-process yung ating payment. So wait natin hanggang may magsisend ng OTP doon sa number ng cellphone number na naka-register sa credit card. So kunin natin yung OTP. Then submit. Ayan, submit na natin. At ito na, after natin makapagbayad, ito na yung email ng DFA sa atin. Kailangan natin to i-open o basahin yung email nila. Dahil dito, andito lahat yung mga detalye na kailangan natin gawin. Ayan, tapos na tayo.
So, ayan, yung location ng branch, yung pizza, at saka yung time. So, ang time na available slot namin ay 12:30 PM hanggang 1:30 PM. So, nakalagay dito, bago mag 12:30, dapat andun na tayo sa kanilang branch. So, may limit dito sila na 10 minutes before 12:30. So, okay na rin yan. Ayan, basahin natin yung mga steps dito, saka reminders kung ano ang gagawin at saka kung ano ang dadalhin. Basahin lang natin ito lahat. At saka pindutin natin yung photo, yung attachment. Ayan yung requirements o reminders. So ayan, basahin yung lahat yan. Then dito sa baba, ito yung application form ng DFA na na-fill upan natin. So kailangan natin itong i-print gaya ng kanilang hinihingi. Ayan, naka-paid na tayo, nakapagbayad na tayo. So i-print natin lahat to. May DFA copy, applicant copy, itong lahat ng may mga barcode. So i-print natin to. At saka yun ang dadalhin natin doon sa kailang office. So ito yung bayad natin sa credit card, 3,000 pesos. So 950 plus 100, 950 times 3 plus 150 processing fee, kaya 3,000. So yun lang guys ang ating video ngayon. Sana'y nakakatulong sa mga gustong kumuha ng passport. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.